Sinabi ni Coach Yengyao ang rason bakit sila tinalo ng grupo ni RHJ sa unang laban ng semifinals. Sa panig ni Coach Chot Reyes ng TNT Tropang Giga, sinabi nito na minanduhan niya ang kanyang grupo sa second half para sa depensa at si Coach Tim Cone inilabas ang isa sa mga naging susi ng Hinebra dahilan para pulbusin ang SMB kasama si Junmar Fajardo. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pangunguna ni Ronde Hollis Jefferson, pinulbos ng TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes ang rain or shine ni Coach Yengyao at nang makausap ng media, inihayag ni Coach Yeng ang naging problema nila dahilan para yumukod sila sa unang laban. Tanong, sa tingin ni Coach Yeng, ano ang rason bakit sila natalo sa grupo ni RHJ? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Yeng sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Sa tingin ko, malaking factor yung masyado kaming maraming turnovers. Nagkaroon kasi kami ng 22 turnovers, 22 assists. So 1:1 yung ratio namin sa assist to turnovers. Masyadong malaki yun to give up sa isang team na katulad ng TNT. Kung paulit-ulit yung turnover mo, nangangahulugan yun na nagbibigay ka ng napakaraming easy points, mga cheap baskets. Okay guys, so pag-usapan natin yung 22 turnovers na ayon kay Coach Yeng, nagpahirap sa kanila sa laban ng TNT at rain or shine. Bakit nagkakaroon ng turnovers? Ibig sabihin kasi niyan, matindi or malagkit ang depensang inilalatag ng kalaban or mabigat yung depensa ng TNT dito sa rain or shine. Napakalaki po talaga ng 22 turnovers at magiging rason talaga yon para matalo ang isang team. Actually, hindi naman nakapagtataka yung ganong karaming turnover na nakuha ng rain or shine. Ang TNT kasi is kilala sila sa depensa. So kung hindi talaga mapipigilan ng kalaban, mapupuwersa talaga sila na mag-error or magkaroon ng turnover. Bago magsimula yung semis, na-review na natin yan, di ba? Sabi natin, kung hindi magagawa ng rain or shine na makagawa sila ng 100 points, tagilid sila doon. Base kasi sa record, nananalo yung TNT kapag hindi nakakaabot ang kalaban nila sa 100 plus points. So tingnan natin yung score ng TNT at rain or shine sa game 1 ng semis. 90 yung TNT tapos 81 ng rain or shine. Ibig sabihin, na-execute ng maayos ni Coach Chot ang inihanda niyang depensa sa grupo ni Coach Yeng. So ngayon, aabangan natin kung ano yung mangyayari sa Game 2. Ang sisti kasi dyan, kung hindi magagawa ng paraan ni Coach Yeng ang depensang inilalatag ni Coach Chot, matatalo ulit sila dito. Pero kung may execute nila ng maayos ang kanilang opensa, mabuboki ang paghahangad ng TNT na agawin ulit ang Game 2. Ganun lang yun. Depensa versus opensa ang labanan dyan. Matira yung matibay. Kung magawa ng rain or shine ng homework sa opensa, makikita natin naliliit ang kanilang error o turnover. At ang resulta, posible silang manalo. At bago tayo magpatuloy, ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayOff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Walang dudang naramdaman ng grupo ni Coach Yengyao ang inilatag na depensa ng TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes sa Game 1 at nang makausap ng media, hindi na ikinaila ng dating coach ng Gilas na minanduhan niya ang grupo tungkol sa depensa habang nasa kainitan ng laban sa halftime pa lamang ng unang salpukan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Roman Zures ng ABS-CBN News. Sinabi ko sa mga bata sa halftime na mag-relax. Isip ko kasi nun, pabor na sa amin yung laro eh. Down kami ng 4 nun, pero pabor na sa amin yung pace ng laro. Pinag-usapan namin yun bilang isang team. Depensa lang ang tanging paraan para manalo tayo sa series na to. Kailangan malimitahan natin ang rain or shine. Number 1 sila, number 2 sa league scoring, number 1 sa field goal percentage, sa fast break at marami pang offensive stat. Noong halftime kasi 43-39 ang score. Isip ni Coach Chot, nasa kanila na yung pacing ng laban. So para sa kanya, hindi kailangan maratel, hindi kailangan magmadali. Kailangan lang sigurado yung bawat galaw. At ang resulta, nag-produce lang ng 38 points ang rain or shine sa natitirang 24 minutes or yung third at fourth quarter ng laban, di ba? 43 sila sa first half eh. Add mo yung 38 na ginawa nila sa second half. 81 lang ang kinamada nila dahilan para talunin sila ng TNT. Yung TNT, nag-produce naman sila ng napakalaking 51 points sa third at fourth quarter ng laban. Ang laki ng diferensya, di ba? Ibig sabihin, ng second half, gumulong ng mabuti yung depensa ni Coach
Chot Reyes versus Rain or Shine. Isipin nyo si Clarito nalimitahan nila sa 6 points. Tumagal siya ng 28 minutes sa court. Tapos si Adrian Nocum, nagtala lang siya ng 7 points na halos 26 minutes siya sa laban. So dito pa lang, makikita mo na yung ginawang strategy ni Coach Chot Reyes. Yun na nga, yung depensa niya na kumatay sa Rain or Shine sa Game 1. Ngayon, magtatanong ulit tayo, kaya bang isustain ni Coach Chot Reyes ang ganong katinding depensa sa Game 2? Siyempre, abangan natin yan ngayong gabi. October 11 po yan, ngayong Biyernes. Kung na-execute ng mabuti ni Coach Chot Reyes ang kanyang depensa versus Rain or Shine sa Game 1, ibinunyag naman ni Coach Tim Cone ang tila isa sa mga susi bakit nila nakuha ang panalo versus SMB. Kaya ang tanong ng bayan, paano nagawang maitakas ng Ginebra ang panalo sa grupo ni Junmar Fajardo? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sa pakiramdam ko, maganda yung ginawa ni Japet at Joe Devance kay Junmar Fajardo. Sa tingin ko, maganda yun para sa kanila. Yung pagiging listo sa detalye at yun ang naging susi. So si Japet at si Joe Devance ang sinasabi ni Coach Tim na parang isa sa mga susi bakit nila nagulpe ang SMB sa pamamagitan ng mahinang production ni Junmar Fajardo. Sinabi natin na mahinang production kasi tingin natin kapag kumamada talaga si Junmar ng malaki, mahirapan ng Ginebra. So successful din si Coach Tim Cone. Naigapos niya si Junmar sa pamamagitan ni Japet at ni Joe Devance. Tingnan natin si Joe Devance Nagtala siya ng 8 points at isang rebound. Pero 14 minutes lang siya sa court. Perfect siya doon 4 out of 4 siya dyan. Ganun ka-inspire si Joe Devance sa Game 1. And of course si Japet, ayon na rin kay Coach Tim Cone, isa rin sa mga susi. Maganda rin yung ginawa niya na pagharang dito kay Junmar Fajardo. At syempre, yung main character talaga rito, yung kumamada ng matindi sa Ginebra, si Justin Brownlee at si Stephen Holt. Pero sabi nga natin, team effort naman yan. Hindi kakayanin na mag-isa lang yan. Ngayon ang tanong, kakayanin ba ulit ni Coach Tim Cone na trangkuhan or butatayan si Junmar Fajardo para makuha nila yung Game 2? Well, depende yan sa pakiramdam ng katawan ng players na ihaharang niya kay Junmar Fajardo. Kung ganun ka-solid, katulad ng Game 1, posibleng makuha nila ulit yung Game 2. Kung mahirapan naman sila kay Junmar, posible na manalo yung SMB. Sa kabilang senaryo, kung mahirapan naman si Junmar pero pumutok naman si CJ, si Marcio, si Jericho at si Terence ngayong Game 2, tsak mahihirapan ng Ginebra ni Coach Tim Cone. In short, depende ang lahat ng yan sa depensang ilalatag na magkabilang kampo. So guys, maraming salamat.